way back 1986 when I graduated from PMA. When I was assigned in Davao, nakilala ko na po siya. At from then on, tuloy-tuloy na ang aming samahan. Nakita ko po itong the later part, itong mga araw o mga buwan bago siya ibinyahe sa dahig, na meron na nga siyang problema sa nadulot sa kanyang edad, sa kanyang katandaan. Napapansin ko, if you can remember, nung siya ay ating nagiging resource person dito sa ating hearing, ang kanyang mga sagot minsan ay paulit-ulit na, pabalik-balik, at minsan yung mga lugar, mga dates, at mga insidente na nangyayari ay tila nakikalimutan na niya at mali-mali na yung binibigay niya ng mga sagot. Kaya nagdududa ako, nagsimula na noon pa yung kanyang kondisyon na ganon, cognitive impairment, Ginoong Pangulo. Salamat po sa inyong tanong. Ginoong Pangulo, tama rin po ba na pagsuspetsahan ng representasyong ito na hindi naman talaga yung welfare ng dating Pangulo ang kanilang chinecheck? Ang aking pong suspetsa, Ginoong Pangulo, hindi po welfare check eh. Parang reality check ang ginawa nila. Sa makatwid, talaga pong hindi tapat ang pagpunta kung pag-uusapan ay para masiguro lang ang kalagayang pangkalusugan ng ating dating Pangulo. Kung hindi matiyak nila na baka naman nagsisinungaling yung abogado niya at ginagawa lang dahilan yung sinasabing cognitive impairment. Tama po ba na pwede akong magsuspecha ng ganun, Ginoong Pangulo? Tama po, Ginoong Pangulo. Kaya nga, nasabi ko kanina sa aking privilege speech na we require explanation from the Dahig Philippine Embassy at Dahig. An explanation kung ano ba talaga ang kanilang sadya pagpunta nila doon kay Pangulong Duterte. Tama rin po ba na magsuspecha ang representasyong ito, Ginoong Pangulo, na merong double standard ang International Criminal Court? Sapagkat kung talaga pong mahigpit ang kanilang panuntunan na miyembro lang ng pamilya o kaya miyembro ng legal team ang pwedeng dumalaw sa kanya, bakit po yung welfare team na yun, kung totoo mang welfare ang kanilang hinahanap, ay pinayagan ng ICC? Sa makatwid po, ako po'y nagsususpecha na talagang hindi na parehas ang pagtingin ng International Criminal Court. Tama po ba ako ay magsususpecha ng gano'n, Ginoong Pangulo? Tama po, Ginoong Pangulo, dahil ano ba ang diferensya between a senator of the Republic of the Philippines at saka yung mga opisyalis ng Embahada ng Pilipinas doon sa Dahig? Bakit sila pinagbigyan tapos ikaw hindi? I'm quite questioning the standards of the ICC as far as visitation rights is concerned, Mr. President. At tama rin po sigurong isipin natin, Ginoong Pangulo, na ang pinakatapat na testimonya ng isang tao na naglalagak ng katapatan sa puso niya na gusto niyang makita talaga ang kalagayan ng Pangulo, ay lalong maisip niya na para siguro mailagak mo sa talagang tamang welfare o pagkalusugan ng dating Pangulo, pinakamabuti na yung ikaw na rin siguro magsakit, magsikap na makiusap para ang dating Pangulo siguro habang pending ang kanyang trial ay payagan siguro makauwi sa kanyang bansa. Yun ang pinakatapat na manifestasyon ng sino man kung ang talagang kalagayan ng Pangulo ang kanilang inaalaga. Yes, Mr. President, that is the ultimate manifestation of your concern about the welfare of the former president. If you really want him to be in good condition,
if you want him to be, if you're after for his welfare, then I think the best thing to do is to bring him home, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Mr. President.